So, what's up sa inyo mga ate kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Arise Crossover. So, ngayong araw mga ate kuya, madami tayong gagawin actually, no? Pero papakita ko muna sa inyo yung progress ko habang nag-grind off cam. So, sa mga hindi nakakaalam, kahapon is nag-live po ako, no? Nag-live po ako for 2 hours, nagtanong-tanong ako sa mga nanood. So thank you sa lahat ng tumulong and nagtuturo sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin So nag-focus lang ako doon sa mga tinuro nila and may mga iba din akong bagay na na-discover, no? So salamat sa lahat ng nagpunta kahapon sa live and nagturo. Sobrang na-appreciate ko 'yon. Pero bago tayo mag-proceed sa video, daanan lang natin 'to na mabilis tong mga pa-wash out. Okay mga ate kuya, ngayon titignan muna natin yung progress ko, no, sa paggagarain ko off cam. Tignan natin yung game time ko. Naka 12 hours na po ako na time played. Sa loob ng 12 hours na yan, pure grinding lang talaga, hindi ako nag-AFK or anything else. Talagang nag-grind lang ako. Actually, ang pinaka-prioritize ko po is yung quest ko, no? Makikita nyo, madami pa rin akong kulang yung mga spawn. So yung isa sa mga gagawin natin mamaya is yung Infinite Desert. Tatry ko yung Infinite Desert. And makikita nyo level 152 na po ako. Then ito yung talents ko ngayon so far. Balak ko kapag bumili ako ng second talent, ilalagay ko lahat sa utility. Then yung isa is sa sword. Okay naman yung shadow. Actually maganda yung shadow. Kasi may shadow slot. Pero hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam eh. Mas nagagandaan ako sa sword compare sa shadow. Kasi dahil dito sa times 3 na boost. And iba kasi yung multiplier ng times compare sa percent. Mas mataas kasi itong mga gentong multiplier eh. Then sa utility naman, maganda siya kapag may mga iba kong kailangan gawin. Pero ngayon nakikita nyo, sabog pa yung ano ko. Player talent ko kasi gusto ko nakabalance muna. So hindi ko kinuha tong shadow out reduction, parang hindi ko na kailangan. Mas kinuha ko yung attack speed, then yung swift fly. Dapat dito ang kinuha ko nga dito itong dungeon speeder, mas maganda. Tapos dito naman, hindi ko alam kapag nag level 225 ako kung ano maganda. Pero parang mas okay yung rune drop kaysa dito sa delayed second. Hindi ko alam kung delayed second hit yung tinutukoy niya. Pero yun, tapos ito yung stats ko ngayon. Mostly naka shadow agility ako and shadow reach. Hindi ko na pinataas yung shadow power ko kasi hindi ko na need. Then sa weapon naman mga atit kuya, actually dito ako nahihirapan kasi wala pa akong instant destroy. Medyo mahirap mag-grind ng walang instant destroy, lalo ng dust. Tapos may limit lang yung inventory ko kaya hindi ko ma-maximize. Meron ako ditong HGM na galing na ng second world. Okay. Hindi ko wala pa kasi siyang sharpness kaya medyo mahina pa. Pero ito yung main ko ngayon na ginagamit. Na merong sharpness 12 tapos shadow affinity 7 na may 1.89 TD. Okay. So medyo malakas-lakas na siya. Nakakaya ko na nga dito. Nakapag ano nga ako eh. Saan ba yun? Yung meron dito eh. Yung cemetery rush ba yun? Hindi ko siya natapos ng pure, yung easy mode, hindi ko natapos ng 100 kasi na-stuck ako sa 90 plus, medyo makunat na sila, kailangan ko ng mas magandang weapon, kaya bumili ako nitong Venom Halo, kaso wala na akong dust. Tapos yung labyrinth, ano ba tinagal ko dito sa labyrinth? Nakamutan ko eh. Nasa ano lang ata ako, 40 plus or 60 plus lang sa labyrinth, no? Hindi ko natapos. Then yun lang yung meron ako ngayon sa weapon. Pagdating naman sa relics mga atit kuya, meron na akong Crimson Wing na C-rank and Pang of the Moon na C-rank. Etong Spirit of Lament na bili ko na. Hindi ko alam na pag binili mo pala siya dito i-rank lang. So akala ko mataas yung rank. So ang gagawin ko na lang, meron ba din yan dito sa labyrinth? So wala ata siya dito. So i-grind ko yung mga yan, yung mga relic na yan na iba. Sa off-cam ko na i-grind kasi ang dami niya, no, ang dami kong kailangan i-grind.
And kailangan ko rin ng maraming dust. Buti na nakuha ko ng Black Monarch Sigil na double S. Madali na lang. Great Core, ilang. Kita nyo naman sobrang konti pa lang po ng mga relics ko kasi nga inuuna ko yung quest ko. Basta hindi ako masyadong nag-grind ako pero medyo mahirap mag-grind ng limited time kasi alis din ako ngayong araw. Tapos sa accessory naman mga titkuya, sinerte ako dito kasi nakakuha ko nung dalawang magandang mythical na, yung Rot Orb and yung, ano ba nang gagawin ng Rot Orb? Shadow damage, shadow level, and rank up lock. Pero mas ginagamit ko tong Marionette Heart kasi may weapon damage siya, tapos shadow damage and shadow level. Mas okay siya compare dito sa Rot Orb. Di ko kailangan ng rank up lock. Then armor, nakakuha na ako ng armor. Di ko alam kung ito yung pinakamaganda. Sa Witch Hat, feeling ko hindi naman ito yung pinakamaganda. So nakuha ko sila lahat ng wala pang drops na Game Pass. Kung makikita nyo, wala pa akong drops na Game Pass. 2 times drop chance. Kahit may pambili ako, hindi ko pa binibili kasi bibiling ko po yung VIP. Okay? Kasi mas gusto ko bilhin yung VIP dahil sa madami siyang benefits, especially yung storage, kailangan ko yung EXP, yung cash, yung gems. Para kasi siyang patong-patong na sa susunod ko yung cash, then yung instant destroy bago yung cash. Ang dali na ticket. Napansin ko, ang daming, halos lahat ng gagawin nyo dito may ticket reward na. Kaya ang dali lang. Tapos yung expedition na tinuturo sa akin sa live kahapon, grabe. Yung nakukuha kong ticket sa expedition, parang ginagrind ko yun ng isang buong araw dati. Ngayon nakukuha ko na lang ng ilang oras lang. Grabe, ang dali ng expedition. Tapos sa battle pass, hindi ko alam anong level na ba ako. Level 26 kasi EXP sa quest lang naman to na level. Malayo pa. Ay, may tanong ako. Paano pala gamitin tong pre-mount token? Kasi meron akong pre-mount token, sayang naman. And speaking of mount, alam ko sa inyo medyo magugulat kasi ginawa ko to. Binili ko yung binili ko tong Jurassic Mount Bundle, okay? Tama ba? Basta yung bundle dito, nakita nyo wala na. So, medyo hindi ko mare-recommend, pero binili ko siya kasi ang hirap po mag-travel, okay? Ang hirap mag-travel ng bangka, especially yung bangka is nagdi-drip, kaya ayokong gamitin yung bangka. And unlike nito, kapag nalipad ako, sobrang bilis na lang. Mas mabilis ko rin magagawa yung mga quest and mabilis ako makapag-grind kapag mayroong mga storm. Ginagrind ko kasi yung storm. Ay, teka lang. Pwede na pala ako magpa-awaken. Merong So, bibili lang ako ng tawag dito? Double dungeon, tapos mag-awaken tayo. So, ito na mga tikkuya. Pagtapos nito, awaken na ako, makakapag-rank up na ulit ako. Kaya lang ako hindi nakapagpa-rank up. Ay, kung napapansin nyo, N+ na po talaga ako. No? Green 9 ko na kagabi. And ang pinoproblema ko lang kasi, hindi ako mapagpa-rank up kasi walang nag-i-spawn sa dito sa tawag dito? Ba't ang kunat naman ito? Damn, boy! Walang nag-i-spawn po dito sa may leveling ng kaya natagalan ako magpa-rank up. Pero yun, dahil meron na, makapagpa-rank up na tayo. Ito na mga tikkuya, patapos na yung sa wakas, makapag-awaken na ako. Ito na lang talaga kulang ko Sayang wala tayong nakuha ng relic na kahit doon. Ito yung problema ko, kailangan ko mag-grind ng mga relics. So guys, comment nyo nga sa baba kung yung mga relic na kailangan ko habulin or kailangan kong kunin kagad, okay? Comment nyo sa baba lahat ng relic na importante lang. I-skip ko na yung ibang relic kasi alam ko madami. Ang OP ng mga relic ngayon and accessory, nakita ko ang OP talaga nila compare sa basta ang OP ng mga relic ngayon. Kaya comment nyo sa baba kung ano yung mga kailangan kong kunin, yung pinakakailangan ko lang para at least ma-prioritize ko yung grind doon, okay? So sa mga nagtuturo pala sa akin kahapon ng expedition, may konting problema tayo, okay? So kahapon tuturuan nyo ako ng expedition, di ba? Thank you naman ako doon sa expedition. Tuturuan nyo ako. Nag-gets ko naman kasi kagad yung expedition. Madali lang pala siya and very profitable yung expedition, no? Pero may isa tayong problema, no, sa mga nagturo kahapon. Bakit di nyo sinabing pwedeng i-enchant ang mga shadow? Bakit di nyo sinabi na pwedeng i-enchant yung shadow? Nalaman ko lang kaninang umaga na pwede nyong i-enchant ang shadow. Pag binindot nyo yung infuser,
Tapos pumili kayo ng shadow dito, pwede nyong i-enchant yung shadow. Pwede nyong lagyan ng ganyan. Expedition time decrease. So bakit walang nagsabi kahapon? Ano ha? Ba't walang nagsabi sa inyo? Pero okay lang yun. Wala namang akong galit doon. Pero meron palang ganun. Hindi ko alam kung anong pinakamaganda dito. I mean, di ko naman kailangan to sa ngayon kasi increase reward kailangan ko pala. Bakit walang nagturo sa inyo, ha? Bakit walang nagturo sa inyo? So anyway, next time ko nagagalawin to, yung chuchu ng mga shadow, magpo-proceed na tayo sa pinaka-agenda natin today. Yung agenda natin talaga dito is etong Infinite Desert. So marami sa inyong nagre-request sa akin na, Kuya, samahan kita sa Infinite, Kuya, samahan kita, chu, ganun. Sabi ko, bawal kasi nga, bakit may wave kagad na checkpoint? So bawal nyo ako samahan kasi nga, parang magiging ang mangyayari noon, parang hindi ko ma-enjoy yung Infinite. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako nagpasama ng Infinite kasi makikita nyo yung quest ko ng Infinite is nandito pa sila lahat. Okay? So, mag-Infinite tayo. Titignan natin kung hanggang saan tayo aabutin dito sa Infinite. So, hindi ko alam kung ano yung mga pinakamaganda kong makukuha dito. Pero tingin ko relics lang din yung magaganda. So, simulan na natin, no? So, itong Infinite is same lang pala sa Labyrinth, no? Na parang kailangan anuhan mo lang yung portal, tambayan mo lang na wala makakapasok. Medyo gets ko yung idea nung ano. Pero problema, ang bagal pa kasi ng mga shadow ko. So medyo matagal to. Kailangan ko makuha yung times 2 speed, kaso 100 wave pa yung kailangan. And di ko alam kung hanggang kailan ako aabutin dito. Kaya maganda. Ay, gusto ko i-time lapse kaso haba lalo yung video, pero babalikan ko kayo kung hanggang saan ako aabutin, okay? So hanggang dito na lang ata tayo, wave 53, masyado nang madami yung mga nag-i-spawn and hindi ko ata mapapatay lahat to, hindi ko alam, mapapatay ko ba or hindi. So ito na, mukhang talo tayo, wave 56, no? Hindi kaya, masyadong madaming madaming nag-i-spawn. So, comment nyo na lang kung ano po yung pwede kong gawin or improve para malagpasan tong stage na to. So far, wala din ako nakuhang kahit anong relic. Puro lang title. So ngayon, ang pwede natin gawin mga atit kuya is maggamit tayo ng boost, EXP boost. Tapos claim na natin tong mga achievement na to kasi matataas yung EXP na bigay nila, no? Le-level tayo kahit papano and magagamit natin, ayun, diba, level, magagamit natin pang upgrade ng mga kailangan i-upgrade, okay? So yun lang lahat ng pwede kong i-claim ngayon, pero ito pa pala. Claim. Yan, ito hindi pa to pwede. Matagal lang. Kulang pa ako 6, so hindi ko muna makiklaim. Umaati ko yung upgrade ko na yung Spirit of Lament ko into S-Class. Okay? So medyo okay na yung benefits na binibigay niya compare nung Isha. Mas maganda na siya. And hindi ko alam kung ma-upgrade ko ba tong iba. Okay, na-upgrade ko din naman. Pero wala na akong dust in yung course. So, maganda pala yung expedition. Maganda pala tong si Desert Infinite kapag gusto kong grind ng mga dust. Madami akong makuha. Kaso malas ako sa sa relics, wala akong makuha. Hindi ko alam. Siguro AFK ko na lang to kapag umalis ako mamaya. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya yung pinaka 100 nung nasa 50 plus pa lang ang kaya ko. Baka kailangan ko pa ng enough upgrades dito sa Shadow Agility tsaka Shadow Reach para lang mas mabilis nating mapatay sila, no? Ang mga tiko yung ganda na lang, no? So po, tingin nyo yung progress ko ngayon. Ngayon is nakaka 13 hours na tayo and 21 minutes. Almost 1 hour din ako nag-grind. Kaya ganun.
Nakuha ko yung Upper Moon. Upper Moon 6? Huh? Ay, tama. Upper Moon 6, 0.90. Akala ko nakuha ko yung Upper Moon 1. Pero okay na yan. So, kung may mga tips pa kayong pwedeng ibigay sa akin, kunyari, ano yung pinaka end game shadow na kailangan ko i-grind, mga end game na relics na kailangan ko din i-grind, comment nyo lang, okay? Para at least matatrack ko kung ano yung mga kailangan kong gawin. Kasi medyo naguguluhan pa ko kung anong unahin ko ngayon. Sinusundan ko lang yung quest ko ngayon. Nandito lang ako sa World 2 kasi bumili na naman ako bagong weapon. Ito yung bago ko weapon. Meron na siyang 113.16 TD. Kaya, ano, para matapos ko na yung cemetery rush and mag-grind ko, ang baling gagawin ko na lang, magpa-farm na lang muna ako nitong mga world boss sa world 1 para matapos na tong quest na to. Then yung purge colony kailangan ko rin gawin and madami-dami pa yan. So yun lang mga ate kuya, let me know your thoughts, no, in the comment. And binabasa ko naman lahat ng comments ninyo. So yun lang mga ate kuya, ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye.